arkada dito sa church, nawawala na rin siya. Siguro, nagpahinga. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Now, therefore, arise. Nakabangon na ba tayong lahat? Parang hindi nag-agahan ng marami, parang alulungkot. Moses, my servant, is dead now. Therefore, arise. Go over this Jordan, you and all his people. Hindi pa pala tapos. Alam niyo, ang trabaho na walang retirement, ang pagpapastor. Kahit 100 taon na, nagpapastor pa rin. Buti pa yung mga iba na pag nag-retire may pera. Ang pagpapastor ay wala. But still, kapag ang Panginoon kasama mo, kahit habang buhay magpapastor ka, pwede. Magtataka ka pag si Sister Elena, maging manggagawa at maging pastor yan, maging missionary yan. Napunta ka sa Africa. Into the land, sabi niya, arise, go over Jordan, you and all his people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot. Ito yung sinasabi kong very exciting point pag pumapasok tayo sa bagong taon. Minsan isang linggo lang tayo magkikita pagdating dito Marami ako nakikita. Nagpipris ako, meron na kaganon. Palagay niyo pag inaantok kayo, naintindihan ba ninyo yung sinasabi ko? Ang gaganda ng mga mensahe ng Panginoon. Friday, Sunday, ang gaganda, nangungusap ang Diyos. Pagdating dito, makita ko, nalalaglag pa yung Biblia. Naintindihan kaya pag inaantok ang tao. Pwede pumikit, pero yung antoking ka, tulog na rin ang isip mo. You cannot understand that. Salamat sa Diyos at si Sister, pangalan ni Sister Mercy. O, di ba, na-bless mo, ang ganda ng mensahe. Maganda, di ba? Pero nakapikit siya, no? Ang ganda ng mensahe. So, ibig sabihin, okay lang nakapikit ka, huwag lang matutulog yung utak mo. Ito ang very exciting sa pagpasok pag nag-promise ang Panginoon Every place, lahat ng dako, lahat ng lugar na tapakan ng iyong paa, pwede mong angkinin. Pwede ba? Pwede ba? Mamaya, malalaman niyo kung pwede lahat o hindi. Sabi niya, every place that your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. Lahat ba talaga ng tatapakan natin, ibibigay talaga? Kanino at sino? At sino ang dapat pagbigyan? Lahat ba ng tumatapak ay magiging kanya, tinatapakan niya? Bakit hanggang ngayon maraming hindi tumatanggap? Bakit hanggang ngayon marami pa? Marami nananalangin, marami nagnanasa ng maraming bagay pero hanggang ngayon hindi pa tinatanggap. Ano ba sikreto? Ano nakapalit na sikreto sa sinabi ng Panginoon? Samantalang si David, sabi niya, if the Lord is my shepherd, I shall not want, at naibigay sa kanya yon. Pero marami nagsasabi na, if the Lord is my shepherd, I shall not want, hanggang ngayon, namatay na, hindi pa natatanggap. So, anong sikreto? See? Sa pagyapak sa bagong hamon ng buhay. Marami tayong napagdaanan bago pumasok ang 2026. Maaring may kalungkutan, hindi ka nakakain ng magandang Noche Buena, hindi ka nakakain ng dahil wala kang bonus. So ano bang dapat gawin ng isang taong maraming pinagdaanan? When you get in, enter into the new year, how could we face the exciting moment of embarking to a new place? Paano natin maaangkin yung pagsakay uli sa isang bago? Para sabihin natin na, magpapakalakas ako. Kailan? See? That's why we are embarking to a new life of challenge. Ano bang dapat gawin ng isang bigo? Marami tayong kabiguan, inamin natin yon. Sino sa inyo mga may problema? Taas nga ako ng kamay. Ay, kung wala kayong problema, wala kayong ginagawa dito.
Pag wala kayong problema, umalis na kayo. The reason why we are here, because we have problems. At sinabi minsan yung MC natin, iwanan ninyo ang inyong mga problema. Hindi ko pinaiiwanan ang mga problema niyo. Pag dumarating kayo sa fellowship, anuman, klase ng mga problema, lahat ng problema niya, hakutin nyo rito. Yung stress, yung lahat ng problema doon, hakutin nyo. Para ipakita sa Diyos na dala ko, Panginoon, ang aking mga problema. Pero kahit dala ko, makapagsasamba ako at durugin mo ngayon. Dahil pag iniwan mo yung stress, pagdating mo doon, kaya sa susunod na linggo, stress ka pa rin kasi yayakapin ka ng stress. Uy, buti dumating ka na. Pero kung dinala mo stress dito, dinurog ng Diyos, wala nang stress sa salubong sa'yo. Amen. Huwag natin iwanan ang mga problema natin. Idulog natin sa Diyos para durugin ang Panginoon. Para paglabas mo talagang okay ka na. Ano ba dapat natin gawin? Paano ba, Panginoon, magsimula ang katulad ko na maraming kabiguan? Paano ba, Panginoon, nabigo ako sa aking mga pinangako? Nabigo ako sa aking mga New Year's resolution? Walang problema yon. Number 1 is, always desire to get up and reclaim God's promises. Palagi mong nasain na i-claim ulit. Hindi porke nabitawan mo ito, ayoko na. Porke nabitawan mo ito, okay, ayaw mo na. Tapos na, hindi. Pwedeng i-reclaim. Kaya nga si Joshua, nagpahinga na eh. Pero sabi ng Panginoon, hoy, gumising ka. Hindi pa tapos. Kung ano pinangako kay Moses, ibibigay ko din sa iyo. Reclaim God's promises. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung nabigo ka last year, at alam nyo yung ipinangako ng Diyos na para sa inyo, hindi ibibigay kay Sister Noemi. Hindi niya ililipat sa kanya. Dahil iba yung ipinangako niya sa iba. Kung hindi man na-claim yun, Sister Noemi last year, i-claim mo ulit ngayon at nandun pa rin yun. Anong sabi ni David? See? Anong sabi din ni Paul? But my God shall supply all. Pero all nga ba? Hindi. Nakita natin mamaya. Ang ganda nga ng revelation na sabi ko, oh nga no. Yung need ba na sinabi ni Paul na but my God shall supply all your needs. Totoo ba na all my needs, all your needs, i-susupply ng Lord? Totoo. Hindi lang natin alam kung ano yon at kung paano. Akala natin kasi, napakadali yung supply all your needs. Lord, kailangan ko ito. Boom! Andun na kaagad. Akala ng marami ganun yung needs. Bakit sigurado yung need? Bakit nanigurado si David na, if the Lord is my shepherd, I shall not want. Kasi noon sabi, akala ko ba wala na kaming kailangan pag si Lord ang ano, ang dami ko pa kailangan. Na-discover ko yung sikreto, bakit? Bakit marami tayong kailangan, pero bakit hindi, katulad ni David, na nung sinabi na I shall not want, naibigay lahat yun. Pero ba't ako hindi? Anong pagkakaiba? Sinigurado ni Jeremiah sa 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you, declares the Lord. Not to harm you, plans to give you a hope and a future. Alam mo yung Tagalog nito, napakaganda. Alam ko ang pag-iisip tungkol sa inyo, pag kayo pagpalain, at yung bandang huli, bigyan kayo ng magandang wakas. Yan ang napakaganda ng Tagalog natin dyan. Bibigyan ka ng magandang wakas. Yung isa nating namatay na elder, si Sister Liwayway sa Quezon, ang palaging request niya, pag namatay ako, gusto ko, Lord, yung tahimik. Yung kukunin mo na lang ako. Alam ba niya, natulog lang ng gabi, kinabukasan, Bishop, wala na po siya. Kaganda. Sabi nga ni Pastor Rochelle, uy, kakaingit naman, ganda si Sister Liwayway, tahimik, din naghirap. Mamaya, subukan mo. Sabi ko sa kanya, nainggit ka Ay, wag muna, sabi naman. Yung bayaw ko, yung kapatid ni Mami Jo, umupo sa kama. Sabi niya, mahali ka, sabi niya sa asawa niya. Sumandal siya sa kanyang balik. Sabi niya, so, alam mo, sorry ha, marami akong pagkukulang. Sabi niya, hindi ba sabi niya, kay Lord tayo. Gumanon siya mamaya wala na siya. Napakaganda. Sister Narda, kilala mo Sister Narda, di ba? Yung makulit na matandang senior na manggagawa natin, na kahit na panalalayas ko na andito pa rin. Petinan nyo. Sabi niya,
Wala mag-aalaga sa akin sa ospital. Wala naman akong kasama. Kaya pag kinuha ko ni Lord, gusto ko, tahimik lang. Yung din ako ma-ospital. Nabalitaan na lang natin, wala na Sister Narda. Ganon kaganda yung hiling. Bakit yung mga wants, yung mga request na ito, hindi man niya sinunog nung New Year, hindi siya nagkaroon ng kanyang New Year's resolution, pero pinagbigyan ng Diyos. What are the secrets of this thing? The reason why God blessed Moses, tingnan natin. Gumawa ng isang covenant ang Diyos kay Moises. Ito ang aking pangako, Moises. At nangyayari, Deuteronomy 28. At mangyari kung iyong dingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos. Isagawa ang kanyang utos. Doon pala makikita ninyo. Ba't hanggang ngayon kaya hindi pa nangyayari yung mahiling ko sa Diyos? Ba't nangyari kay Moises? Ito ang sikreto. Isagawa ang kanyang utos. Humiling ka, isinasagawa mo bang utos ng Diyos? At sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Sa verse 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Dumating lahat kay Moises ito. Magtataka kayo bakit yung iba hindi dumarating. So there are questions, but right now, God is going to reveal these things, why and how. At lahat ng pagpapalay darating sa iyo. Sa verse 4, eto yun, sabi niya, the fruit of your womb will be blessed. Pagpapalain ang sinapupunan mo. Crops of your land and the young of your livestock, pararamihin ko. At nangyari, the calf of your herds and the lambs of your flocks. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Bakit? Kung nangako ang Diyos kay Moises, hindi pa pwede mangako kay Sister Noemi? Di ba? Hindi pa pwede mangako kay Ezra? Hindi pa pwede mangako kay Angeline? At tuto pa rin ng Diyos. Pero bakit ang iba? Tumanda na yata sa kahihiling, hindi pa nangyayari. Anong sikreto? Bakit nangyari kay Moises? Isang word. Sinunod na lahat ang sinabi ng Diyos na salita. Paano kaya? Ipagbibigay nga lang, di ka pa makapagbigay eh. Tapos ang dami mong hiling. Amen. O, di ba? Tumanggap ka nga ng bonus, di mo na i-share si Lord eh. Tapos ang galing-galing mo manghingi. Tapos magtataka ka, ba't di mo tinatanggap? Si Moises, ibinigay niya, ginawa niya. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Nauubos ang gas, pero yung laman ng palayok, hindi. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Blessed shall be thou in the city. Verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala, iyong mga kamalig at sa lahat ng papatungan mo ng iyong kamay, pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. This is the covenant. And I believe that when God make a covenant with His people, tutuparin niya ito. Pero depende sa iyo na pinapangakuan ng Diyos. Depende rin sa pangako mo sa Diyos. Not a New Year's resolution. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo sa bunga ng iyong katawan. Kaya niyo, magkaroon ng bungang araw, bukas wala na. Naniwala naman kayo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain, sa kapanahunan at upang pagpalain ng buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa. Hindi dinesign ng Panginoon na tayo ay mabaon sa utang at hiram ng hiram. Ba't ang iba din nakakaalpas? New Year na may utang pa rin. Paano yung naniningil, uutangin na naman niya ibabayad. At pag naningil, uutang na naman niya ibabayad. Di mauubos yun. So wala yung prinsipyo ng Panginoon. Hindi ikaw ang hihiram, ikaw ang magpapahiram. Alam ba niyo na may nakakapanghiram dito? May nakakapanghiram kay Buena, kay ate. Yung nangihiram, malaki pang sweldo kaysa kanila. Pero magtataka kayo, nakapagpapahiram sila.
Pero yung malalaki ang sweldo, sila nahihirapan at naghihirap. Why? May mga sikreto ang Panginoon. Tapos hihiling ka. Dapat magtanong. That's why we have the reflection. Kaya mamaya yung ating evaluation. Reflection ang kailangan. Ano yung mga bagay na mali? Ano yung mga bagay na dapat na itayo ulit natin? Ano ang ating dapat gawin? Ano yung number 1 natin? You have to desire to reclaim God's promises. Kung nagkamali ka, God's purpose, makita mo. Pero ano yung consequences? Ito yung consequences. Ito yung mga bunga na masama pag hindi sumunod. Kaya huwag ka na magtaka kung ba't nangyayari. Sabi ko dun sa nagkakasakit, isang taon na nagkakasakit ng anak na gano'n, hindi titigilan, alam kung bakit. Wala kang nasusunod sa sinasabi ng Diyos. Tandaan nyo, kapag ang isang sakit o isang karamdaman o isang bagay ay matagal, sumpa ang tawag doon. Hindi ka dapat magkasakit na maraming araw. See? Hindi ka dapat nagkakautang at nababaon ng utang. Nagawa mo ang isang bagay, pero nakabagbayad ka, nagawa mo isang bagay, uy, naka-abroad ang anak ko. Tama, pero yung bahay mo na ibenta mo. Kalooban ba ng Diyos yun? What are the secrets? Consequences of not obeying. Sa Deuteronomy 28 verse 15, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, huwag na tayong magtaka kung bakit. Maraming tao nagtatrabaho, may pera, natutuwa at may pagpapala, pero tinahamunin yung Diyos. Huminto ka, hirap ka. Yung ba kinikita mo blessing ba na magaan? O blessing na kapag hindi ka kumayod wala kang pera? Pero mayroong hindi kumakayod, mayroong hindi nagtatrabaho, nabubuhay at pinagpapala ng Panginoon. Yung taong grasa, hindi nagtatrabaho, kumakain, natutulog, libre kuryente. Pero ikaw, hirap na hirap ka. Nung pandemic, naka-face mask tayo, yung taong grasa, walang face mask. May essential tayo, siya hindi. With matching, partida pa yon sa basurahan pa kumukuha ng pagkain yon. See? Sabagay, sabi naman niya, hindi naman daw masama na kumuha siya ng hamburger na sa basura kasi hindi nabubulok naman yung pinagkunan niya. O, di ba bago? Lahat ng sumpang ito mangyayari sa iyo, anya, pag hindi mo nasunod. Susumpahin ka sa bayan at susumpahin ka sa parang. Susumpahin ang iyong buslo at ang iyong palayo. Pati tubig na ipapainit, wala kang pangkape. Susumpahin ang bunga ng iyong katawan. Ibig sabihin, yung mga anak. Makita mo yung anak mo, see? Karagdagan ng iyong bakahan, ang mga anak ng iyong kawan mawawala. Susumpahin ka sa iyong pagpasok at susumpahin ka sa iyong paglabas. Sa verse 20, alam ko pag pinag-aralan niyo yung malat na mga sinabi ng Panginoon doon, nangyari, ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay. Nakaranas na ba kayo ng nilay hands ka? Nung umalis yung naglihan sa iyo, lalo kang tinarangkaso? Parang may balis ang kamay. Di ba? Hipuin mo yung bata, batiin mo yung bata. Kinahapunan, nilagnat ang bata. Sinong huling bumati dyan? Si Noemi. Ay nako, palaway mo. O, di ba ganon? Lawayan mo. Kalain mo, meron kang malas na ganon. Meron kang sumpa sa kamay. See? Dengue. Ito yung sinabi niya, mangyayari sa iyo lahat to. See? Pagkatuyot, pagkalimot, pagkalito. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ang lagnat at ang pamamaga at ang nag-aapoy na init. Ano ba yung nag-aapoy na init? Hypertension, yung typhus. Ang salot na hangin. O di ba? Ang sakit sa pag-ani at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikay malipol. Lahat ng ito. See? At nakasalalay ito sa kaligtasan sa ating Panginoon. Na ang sikreto,
You have to follow God's commandment. Yun lang naman. Pag hindi, mangyayari sa'yo. Bakit? Kasi andun ang kaaway eh. Akala mo, ang Diyos ang nagpapala sa'yo, yung pala, kaaway nagpapala sa'yo. Maraming blessing, pero tingnan natin, ano yung blessing na galing sa Diyos at ano yung blessing na kung hindi ka magtatrabaho, mamamatay ka. Pero tandaan natin, anong sabi ni David? Kailanman, sabi ni David, yung mga tunay na anak ng Diyos, hindi ako nakakita na nanghingi, na naghirap ang mga tunay na anak ng Diyos. Hindi siya naghirap. Si Abraham, see? Bakit pinagpala si Moises? Para sabihin sa tao na this is the way God blessed. Si Abraham, reason why Abraham was blessed. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. Bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Kasi si Abraham, kaya niya pinagpala, magiging pagpapala siya. I will bless you so that you will be a blessing. Sino sa atin ang pinagpapala na nag-bless? Na ipagdamot natin. See? That is the reason why God blessed Abraham so that he will be a blessing. Pwede mong ibigay. See? Hindi natin nagpipilit, pero bakit siya nagbigay ng tithes? Dahil ba sinabi sa law ni Moses? Hindi. Tuloy nga nasabi natin, kaya siya nagbigay ng ikapo, kasi gusto niya ipagpasalamat yung mga tagumpay na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ang iba, ba't hindi nagbibigay? Why? Others cannot give. Para sa akin, nakikita ko, wala silang tagumpay na ipagpapasalamat. God's true mercy. Pwede magpasalamat siya. Bakit? Thank you, Lord, dito sa basura na ito. Nakakita siya ng... Mamaya, hindi nagpakita si true mercy. Pala, nakakita ng ginto sa basura, nasa abroad na. Pagdating dito, may Mercedes-Benz siya. Pwede bang mangyari yon? Pwede. Dahil ang blessing ng Lord, katulad ng ginawa nito, I will bless those. Bakit? Sabi niya, I will make you a blessing so that you will be a blessing. Kaya ka pinagpapala para pagpalain ka, pag magpala ka. At eto yon. Kaya kita pagpapalain dahil yung magpapala sa'yo, pagpapalain ko. See? Itong dahilan. Hindi siya nag-tithes, hindi siya nag-offering dahil sa sinabi ni Moises. Kaya siya naghanap ng pagbibigyan niya dahil ito yung pangako ng Diyos. Kaya ako ginawa ng Diyos na blessing. Kaya ako pinagtagumpay ng Panginoon. Kaya ako binigyan nito para i-share ko din. See? Pagkatapos, napakagaan ng buhay natin. Nung una, kapag alam ko hindi ka karapat dapat manggagawa, hindi kita patutugtugin. Nung una pinagpastoran ko at mga training ko, pag alam kong hindi ka nakagagawa ng mga iniuutos ng Panginoon, hindi kita patatayuin. Pero magbabago itong taong ito. Marami tayong changes. Gusto kong tiyakin na yung mga tumatayo sa harap ay totoong pinikilala kung sino yung ating pinaglilingkuran. Because you cannot call a person, paano yan? Halimbawa, mananalangin si Leonard dito at hahamunin niya tayo sa pagbibigay. Kung di siya nagbibigay, makapaghahamon ka ba? See? Kung madamot ka, pwede ka ba maghamon ng pagbibigay? Kaya ayokong tumayo hanggang maaari. Doon ako nababagabag. There are people who stand before the pulpit. They share their testimonies. Pero sa katotohanan, pag sinundan mo, hindi totoo yung kanilang sinasabi. Magbigay ho tayo, pero siya hindi nagbibigay. Magpapaawit ka, sumayaw tayo. Pero kapag siya nandun, hindi naman siya sumasayaw. Nakikita ko. Gusto mo pakinggan ka pag nagsasalita ka. Pero pag ikaw ang naandyan, inaantok ka. If you want other people to listen to you on the Word of God that you are saying, you have to listen. Kung gusto mong pakinggan ka, makinig ka. Kung gusto mong matupad ang pangako ng Diyos, tuparin mo. I will bless you. Bakit? So that you will be a blessing. At kapag nag-bless ka, tandaan mo, yung magbibigay sa'yo, pagpapalain ko din.
Great promise. Kaya nangyayari. I will bless those who bless you. Anong sabi at Deuteronomy 31 verse 6? Bakit? Sinuportahan ng Diyos sa kanyang mga salita sa Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwanan. Pero bakit? Ang tanong minsan, bakit hindi ko pa tinatanggap, Lord? Bakit? Ang totoo, hindi si Lord ang tanungin natin. Sarili natin. Kaya there will be a reflection. There is a realization. Isaiah 58 verse 11. And the Lord will. So hindi nagkakamali ang Diyos. God is not slack on His promises. Because the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like watered garden and like a spring of water. So pagpasok ng January, ang sasakit ng hindi ko marami akong nararamdaman. Sabi nga ni Bena, pa-check up tayo dad. Sabi ko, hindi. Pagagalingin ka ng Diyos at kalooban ng Diyos na gagamitin ka, pagagalingin ka ng Diyos. At kung magkakasakit ka ng ganun, kunin ka ng tahimik, okay lang. Anong sabi ni David? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siyang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin ni David, while I was reading and keep on meditating on these words, yun pala eh. Kapag ang Panginoon ang ating pastor, lahat. Pero bakit marami tayong hinahanap? Bakit marami akong hanggang ngayon hindi ko pa natatanggap? Nakita ko kung anong dahilan. Bakit? Pero si David, lahat ng sinabi niyang I shall not want, ibinigay ng Panginoon. Nangyari. Why? Dahil nandoon yung pagsunod niya. What is the difference between needs and wants? Sabi niya, if the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako mangangailangan. Totoo na hindi siya nangailangan. Ano yung wants? Ito dapat nating binbinin muna. Ano yung wants? Para alam natin bakit hindi niya ibibigay, bakit na ibigay, bakit hindi na ibigay. Ano ba yung ang wants talaga? Desires. Mga pagnanasa ng katawan na gusto natin. Ang wants, yung naturally, psychologically, wants are those usually tied to temporary. Ang mga wants kasi natin, yung mga akala natin yung the Lord is my shepherd, I shall not want. Akala ng marami, lahat yun pwede. Ang want na ito, temporary, momentary. See? Ang want, yung desires, ito yung gusto lang natin. Desires like new phone. Gusto ko magkaroon ng cellphone. Pero kailangan magtrabaho ka muna at mag-overtime ka hanggang umaga bago ka makabili ng cellphone. Kailangan mo na mag-graduate at magtrabaho ka bago ka makabili ng cellphone. Eh bakit yung iba hindi nagtrabaho, nagka-cellphone? Bakit tinugon sila ng Diyos? Si Bishop Larry, yung ating pastor, anong sabi ng mga paligid? Mapag-aaral kaya niya mga anak niya? Eh para yung pastor, wala naman trabaho. Ngayon, mga cum laude, yung anak niya, nag-graduate. Bakit itong mga ito, hindi nagtrabaho na kapag patapos ng mga anak? Yung iba may mga pera, ngarag, hindi nakapagpatapos. Anong pagkakaiba? Dahil, bakit si Pastor Larry? Bakit yung mga yon walang trabaho na nakapagtapos ng kanilang mga anak? Yung ibang may pera, hindi nakatapos ang anak. Kasi, puro wants, desire. Hindi ka naman naglilingkod, hindi mo naman gagamitin sa Panginoon, pero, Lord, gusto ko ito. Bill mo ko nun, bill mo ko nun, bill mo ko nun. Kapag hindi ka nagtrabaho, pati linggo, nawawala ka, kasi kailangan mo ng bagong cellphone. Temporary ang wants. Ito yung mga bagay na kahit na wala sa'yo, mabubuhay ka. Amen. Kaya nga wants, desire lang ng katawan mo. That those things are temporary. Kahit wala kang cellphone, mabubuhay ka. Alam ba niyo, ang cellphone nyo ngayon ay 3310. Nagchat-chat ka? Nagchat-chat yun.
Nakakausap mo yung kausap mo, nakakausap mo, kausap mo. Pero gusto mo, yung talagang, see? Dahil sa gusto mo siya. Pero ang sabi ni David, iba. If the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero bakit lahat ng want at desire ni David ay naibigay? Sa Psalms 37 verse 4, eto yung sikreto. Kahit sabi niya, if the Lord is my shepherd, I shall not want. O eto yon, Psalms 37 verse 4. Why? Because, bakit tinanggap lahat ni David? Bakit tinanggap ni Paul that God is going to supply all your need? Bakit naibigay sa kanya? Naghirap si Paul. Pero naibigay yung need na sinasabi niya. The secret is, delight thyself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano yung pagkakaiba? Bakit yung want mo hindi na ibibigay? Bakit yung want ni David na ibigay? Anong pagkakaiba? Because yung desire, he delighted himself. Natuwa ang Diyos. Natuwa. 9:30 simulan natin. Matutuwa ba Diyos? Alas 10 ka dumating. Wala tayong pinatatamaan. Ano lang yun? Pero sa totoo lang, what is delighting? Pag gusto mong pasayahin ng isang tao, di ba magmapaaga ka? Anong dahilan ba't ibinigay ng Diyos yung want ni David? Anong ini-imply nito? Kapag, eto yung sikreto ni David. Bakit yung want mo? Naibigay ba't sa akin? Eto ang pagkakaiba. Nalugod sa akin ng Diyos. At, kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang desire, yung nasa niya. It implies that kapag aligned tayo sa will ng Diyos, He will shape our desires and provide accordingly. Sister Noemi, kailan ko rin ng kotse? Lord, ay, pag tumanda ka, matanda ka na hindi ibibigay. Bakit? Saan mo gagamitin yun? Iyo lang yun eh. Pero, kung dadalhin si Noemi sa Africa, magpapastor, kahit hindi ka humingi, ibibigay ng Diyos ang want. Bakit? The want is the food of the need. Alam niyo ang need? Ang need sa ayaw, sa gusto niyo. Ano, dumating sa akin, bakit na ibibigay ng Diyos? But my God shall supply all my need. Why? Dahil ang need, nung tayo ay nilikha ng Diyos, whether you like it or not, those needs will be there. Kaya sabi niya, all my needs. Bakit? Bahala ng Diyos. Ano yung mga needs na ito? Yung hangin, yung bahay, yung damit mo. Sa ayaw, sa gusto mo, ibibigay ng Diyos kasi nilikha ka niya. Why? Kasi may iuutos sa iyo sa kanyang gawain. At kung kasama ang isang sasakyan, kung kasama ang isang ganito, dahil kailangan doon, naka-align sa plano ng Diyos sa buhay mo, right now, magkakaroon ka. Dahil kailangan ito sa utos ng Diyos na pupuntahan mo. See? Dadalhin ka sa Africa. Ano naman kung libre ang ticket mo, kailangan mo yun eh. Pero kung gusto mo lang mag-staycation sa Africa, baka di ka makaalis. Sa'yo lang yun, gusto mo lang yun. Pero kapag ginusto ng Diyos na pumunta ka doon, whether you like it or not, may darating sa'yo, ito po ang ticket, umalis na kayo. Baka pagtulakan pa kayo. Kasi naka-align sa will ng ating Panginoon. I shall not want. Ano yung want? Wants are the provisions we need in fulfilling His purpose. Kaya nung sabi niya, everything, if the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako mangailangan. Bakit? Ito kasi ang need eh. Pwede ka bang utusan ng Diyos sa isang misyon na hindi niya ibibigay yung pangangailangan? Need mo ito. Pwede bang utusan ka ng Diyos, ng Diyos, Sister Noemi, doon sa Africa na kapos ang hininga niya? Sayang sa gusto mo, hihinga ka kasi pupunta ka doon. At saka sa ayaw sa gusto mo, yung want na ito, dala mo lahat, ibibigay niya. Sabi niya kasi, etong kailangan ng need, kaya ka pupunta roon. Matutupad mo yan.
dahil pupunta ka roon. See? Hindi katulad ng isang taga-sanlibutan na gusto ko lang ito, Lord. Bilhin mo ko ito, gusto ko ito, gusto ko ito, gusto ko ito. Gusto ko mag-staycation, gusto ko pumunta doon, gusto ko pumunta sa Hong Kong. Anong sasabihin ng Diyos? Magtrabaho ka, makakapunta ka. Pero yung sasabihin mo na pupunta ka at wala kang trabaho, pero kapag kailangan itong pumunta ka, yung wants, yung pangangailangan ng need na ito, gigising ka isang umaga, aalis ka na lang. Hindi ka hanapin ng ICI. Needs. What are the needs? Ito yun eh. Food, water. Are those, ano yung needs? Essentials in our creation in order to live until the day He is done what He has started. Amen. Kaya pala, sabi ni Paul, but my God shall supply all my needs. Kasi, kahit natutulog ka, ibibigay ng Diyos kasi kailangan mo na exercise. Makakalakad ba, Sister Noemi, kung wala sa exercise, wala sa rest and sleep, alam nga naman, pupunta ka sa mission, nangangalumata ka. Rest and sleep. These are the needs. Ito, nakaagapay ito nung nilikha tayo ng Diyos, naroon na yon. Kaya pala sabi ni Paul, but my God shall supply all my needs. Bakit? Ang needs, hindi natin problema. Dahil pag naglingkod ka sa Diyos, ang may problema nun, ang Panginoon. Kahit anong fasting ang gawin ni Brother Nick, hindi tutubo ang buhok niya. Pero pag ginusto ng Diyos na patubuin niyan dahil mayroon siyang purpose sa'yo, magugulat ka na lang. Tutubo, baka pati katawang para kang gorilla, tutubo na ang ano dyan. Kasi kailangan mo yun eh. Kailangan mo yun. Pero kung hindi mo kailangan, kaya sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako lalakad na yung mga kailangan ko, hindi maibibigay ng Diyos. Ibibigay niya kasi ito yung need doon sa pupuntahan ko. See? Shelter, basic needs, clothing. Yan yun kasi Adan sa kasi Eva eh. O, pinalabas pa sila ng Panginoon na hubad? May damit, dahon. Ayon sa gusto ni Adan, magdadamit sila dahil may plano ang Diyos sa buhay nila. Are those essentials in our creation? Talagang nakalagay na ito sa creation natin. Kaya whether na dumating sa isip ko na, whether you like it or not, when you come to serve the Lord, sabi mo, Lord, magtatapot-tapo ako mula ngayon. Tandaan nyo, magbubukas ang mga biyaya sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil kailangan mo yan. At kailangan mo, yan ang need ng buhay mo. Uutusan kita, pupunta ka roon. Kaya sabi niya kay Joshua, arise! Ibibigay ko sa iyo ito, katulad pangako kay Moses. Lahat ng tapakan ng paa mo, ibibigay ko. Bakit? Because you have delighted the Lord. Ibibigay ba ng Diyos sa bawat tapakan mo ngayon? Hindi. Hindi ka naman niya utusan eh. At saka hindi ka naman pupunta eh. Magagrab ka pa eh. O gawa mo yon. Kaya ikaw ang gagawa, hindi siya. Pero kapag yung ginawa mong yan, ay may kinalaman ang kalooban ng Diyos. Tandaan nyo, magpapatotoo dito si Gino. Sabi, praise God, natulog lang ako, pagising ko, andoon na. Pero ngayon, anong gagawin mo? Minsan nga, nadadaya ako. Prank pala yung tawag. O, kaya na-prank ka. See? Gawa natin yun eh. Pero kapag naka-align sa kalooban ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa buhay natin, everything will be given. I shall not want. Why? Kailangan mo yun sa paglakad mo. Kailangan niya sa paglakad mo. Hindi niya ibibigay basta-basta sa'yo. It's not we, it's not you or anyone, but only. Ito tandaan natin. Only God knows exactly what you need. Kaya pwede mong sabihin, if the Lord is my shepherd, I shall not want. Malakas ang loob mo dahil alam mo na yung gagawin mo naka-align sa kalooban ng Diyos. Kaya pag sumigaw dito na, God is good! Bago kayo sumagot minsan, pag all the time ka, tatawagin kita, bakit all the time? Sabi nung sa Cavite, all the time! Sabi, aliw kayo dito. Bakit to all the time? Ano po? O, tinan mo, nag-all the time kayo, hindi nyo alam kung bakit. Kasi naging kasanayan na kasi, God is good! Hintay mong sasagot sa iba.
Kakasunod din sa all the time. Be sure that when you answer the all the time, that God is good, may nangyayaring maganda sa buhay mo. Kaya iisisigaw mo yon. Who you need, when you need. Kailan mo ba gusto ito? At kailan? Alam ng Diyos kung kailan. Alam ng Diyos kung kailan. Ito yung mga essentials para sa ating buhay. Psalm 37 verse 4, delight in the Lord and He will give you the desires. Kung ganoon, pwede nating tanggapin. Pwede nating tanggapin. We can receive them. We can claim them. And we can confess them. Pero pag hindi, make a realization. Make a reflection on yourself. Bakit hindi dumating? Bakit hindi ka nabigyan? Alamin natin. Is it aligned with God's will? Is it aligned with what you are going to do to the Lord? So, pag ibinigay, ibig sabihin, may gagawin ka. Kaya sabi niya kay Joshua, arise, shine. Remember, again, one thing. God may not always answer the prayers we want. Di ba? Sino ba sa atin ang natutugunan lahat? Kahit sa aming mga pastor, hindi natutugunan lahat. Pero alam na natin kung bakit. Why? Because God may not always answer the prayers we want, but He always answers the prayers we need. Natandaan niyo si Joshua nung nakikipaglaban sila sa mga Amalekeo? Sabi niya, Lord, 100,000 na kalaban namin, 32,000 lang kami. Pag ginabi, talo. Pag ginabi, talo. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, inuutusan ko ang araw na huminto para tanghali pa. Pag Bisaya, pag ginabi, kami, talo kami, Lord. Aba, akalain mo, nagtaka yung mga kaaway, nauubos sila, pero bakit hindi dumidilim? Sabi ni Joshua, God answers prayer. Tinugon ba ng Diyos ang panalangin ni Joshua? Ang totoo, tinugon niya, pero mayroong sala sa panalangin ni Joshua. Hindi araw ang kumikilos. Ang kumikilos ay mundo. So, sala, di ba? Dapat tumigil ang mundo sa pag-inog sa araw. Hindi, pinatigil na araw nakatigil ng araw Tumigil ang araw, Panginoon. Ba't tumigil nga? Pero hindi niya alam, ang tumigil, hindi araw. Ang tumigil, mundo. Dahil ang mundo umiikot sa araw. See? Dahil alam niya kung kailan ibibigay at kung ano yung ibibigay. Alam niya. Kaya kahit na Bisaya, ang salita mo, kahit Ilocano ang salita mo, kahit nakindat lang na gano'n, naintindihan ng Diyos yun. Si Pastor Josing nga, hindi kami nagligawan yan Word of God lang yan Ewan kasi brother yung kindatan lang na ganun Alam niyo, kapatid niyang yun, Word of God lang. Nag-send lang ng Word of God sa misis niya, tapos sumagot din ng Word of God. Mamaya, balita namin, kakasal na sila. Kapag ang Diyos ang kumilos, align with. Pero alam niyo, siyang ginamit para lahat ng kapatid niya halos makakilala sa ating Panginoon. Naka-align kasi. Naka-align sa kalooban ng Diyos. Kaya sigurado mong ibibigay. Bakit? Kasi Lord, gagamitin ko po ito sa gawain. Gagamitin ko po, Panginoon. At kahit hindi mo hilingin, nakita ko isang bagay na ng Lord. If your desire is aligned with God's promises, with God's will, hindi ka na kailangang magtatarang dyan. Hindi ka na kailangang maglulundag dyan. Alam ng Diyos kung kailan niya gustong ibigay ito dahil kailangan mo. Marami ako nakasama nagpipray. Na kapag nagpipray, Lord, bigay mo yun. Talagang sigaw-sigaw. Sabi ko, pati ako nagugulat Minsan sabi ko, ikaw nga mag-pray. Sabi ko, dahil di nag-iinit. Yes, Lord. Yeah, Lord! Hindi mo na kailangan sigawan ng Diyos Silent lang. Kapag nakita ng Diyos na, uy, nalugod ako. Makita mo, dudurugin ng Diyos ano man ang suliranin, ano man ang karamdaman.
God is going to give the needs because that is the want of your need. Hindi ba kayo naguguluhan sa sinabi ko? Psalms 37 verse 25, anong sabi ni David? Kaya sabi niya, if the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibinigay ng Diyos lahat ng pangailangan ko doon sa needs na kailangan ko. Why? I have never seen. Kasi sa buhay ko, sabi ni David, hindi kailanman ako nakakita ng mga matutuwid na pinabayaan ng Diyos at hindi ako nakakita ng mga anak na matutuwid na ang mga anak nila namamalimos. Lahat sila pinagpala ng Diyos. Kaya lahat ng wants nila ibinigay ng Diyos. Why? Why is it that God gave them wants? Because this is the provision of the needs that you're going to do with God's will in our life. Gagamitin mo. Ba't kailangan mo anak na cellphone? May ka-chat me too ako. 60 years old ka na, wala ka pa cellphone. Pero, pag sinabi mo, Lord, dati-dati, pag umahayo kami, kahit na nasa kabundukan, pinupuntahan namin. Maglalakad ka. Aba, gumawa ang Diyos ng paraan. See? Nagbigay ng cellphone. Tinamad naman ng mga pastor, hindi na dumadalaw. Chat na lang, kumusta ka na, Brad? Nabalitaan ko, nalaglag yung cellphone ko. Balik kami sa paglalakad. Ganun talaga. Binigyan ka ng cellphone, tinamad ka naman na. Kaya ibinigay yon kasi kailangan dun sa need. Kailangan mo yun sa kalooban ng Diyos. That's why I have told everybody, sa mga kausap ko, whether we like it or not, yung want, yung desire, yung pagnanasa ng puso mo na magkaroon ng isang bagay, ibibigay ito ng Diyos. Kahit tanggihan mo siguro, ibibigay ng Diyos. Hindi, ibibigay ko ito dahil pupunta ka. No choice ka. Ibibigay ng Panginoon. See? Ngayon, kung gusto mo pilitin magkaroon, adi magtrabaho ka. Di ba? Naranasan niyo ba maglinis? Naglinis na ako ng kanal na dinadaluyan ng mula doon sa kubeta. Magkapera lang. Nag-shoe shine ako, nagtinda ako ng tinapay para magkaroon. Pero nung naglingkod ako sa Diyos, hindi pala ako kailangang maglinis ng septic tank. Kapag hiningi mo sa Diyos at kailangan mo ito sa Kanya, ibinibigay ng Diyos. Binibigay ng Panginoon. Hindi ka na kailangan mag-asawa na, Lord, gusto ko pag nag-asawa ko, tall, dark, and handsome. Di ba mga babae ganun, tall, dark, and handsome? Nag-50. Pwede ba, Lord? Kahit na dark and handsome, okay lang. Magsisisenta na siya. Ako, handsome, Lord. Sabi niya, pag na kay Lord ka, kahit sino na lang ako. Sige, Lord, basta kung sinong ibigay mo, tatanggapin ko. May nakapansin, gwapo. Sabi niya, mang-ana-ana ba? Ano? Mang-ana-ana ako. Sabi niya, sige na nga. Nagharana. Kinagabihan, dumalaw sa taras eh. Iaw-aing manaib. May gulatan pa yun. Gaganunin siya sa mata. Nget ho, nget ho. Sasagutin, nget ho, ikaw lang ngungo dito, nget ho ka pa. But my God, Philippians 4:19, excited si Paul, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kapag nagtapat ka't nalugod ng Diyos, number 1 pa lang ako, magna-number 2 pa lang ako. Now, secondly, nag-guess ba natin lahat yung sinabi ko? Si-series ko sana, kaya lang, sabi ko nga na itong araw na ito mahaba sasabihin ko. Dahil excited ako na yung revelation ng Lord na habang magdamag. Alam ba niyo na, 2 araw na, 11:30 ang gising ko hanggang inumagat, wala ng tulog. Kahit ngayon, parang excited ako dun sa revelation. Sabi ko, oo nga, ano? Ang needs at ang want. Number 2, make itong taon na ito para magtagumpay. Hindi lamang to reclaim. Make a resolution you can keep. Just be yourself. Bakit? Why? Bakit nabibigo ang tao?
Every year, we make a resolution to change ourselves. This time, don't make a resolution to make a change of yourself. Hindi ako naggumagawa ng resolution. Marami nag-New Year's resolution, hindi nila natupad. Nagsunog kayo, ewan ko kung matutupad nyo yung mga sinunog yung prayer request. Nawa, don't make a resolution to change yourself. Make a resolution that you can keep. Just be yourself. Maging ikaw. Huwag ka nang magparamdam na iba ka. Dumating ang mga K-pops. Nagbangs na din ang mga babae. Nagpahaba din ang buhok. Umarte-arte. Just be yourself. Alam niyo kung ba't nabibigo ang tao? Gustong umakma ng Koreano. Kumilos artista. Kumilos sosyal. Kung sino pa nga yung mga hindi sosyal, sila yung para sosyal. Trust God. Kung gusto mo talagang just be yourself. Just trust God and believe. Philippians 4:13, I can do all things in Him who strengthens me. Simple lang. Lord, hindi ko naman kaya eh. Tulungan mo naman ako para lumakas. Tulungan mo naman ako. Don't make promises. Don't make resolutions to change ourselves. Make a resolution that we can keep. Yung kaya mo, natutulungan ka ng Panginoon. Just be yourself. Maging ikaw. Be genuine and be contented with God's provision for the day. Maging kontento ka. Who are those people that are contented? The people that are contented are those people who doesn't have many things in their life. But they keep the best of themselves for the few things that they have. Kung ano yung nasa iyo, sige. See? Kung ano yung ibinigay ng Diyos. And stop comparing yourself to others. Marami ako naging kakilala, kaya bigo. Bakit kaya ganun? Naghahanapan, gusto ikumpara sarili dito. Gusto ikumpara sarili doon. Bumili ang kapitbahay ng malaking TV, bibili din ng malaking TV. Bumili ng lechon, bumili din ng lechon. Pagbagsak ng Enero, bayad utang. All we have to think is, our journey is unique. Lahat tayo dito hindi pare-pareho. Kung Sister Noemi balang araw, nabahaginan ng close project, ng kayamanan. Ma-challenge ka. Praise God. Ang isasagot mo na lang ay, alam mo yung mga examen noon, di ba nakalagay doon, A, B, C, tapos all of the above. Ngayon hindi na. Papalitan na daw yun, sana all. Bagamat ganon, may nauuna, may nahuli. Pero we must think, everyone is unique. Bukod tangi. Kakaiba. Kakaiba. Hindi tayo pare-pareho. Hindi pare-pareho. Tumingin ka lang dito eh. Parang magsasawa ka. Pag tumingin ka kay Gino, hindi ka magsasawa kay Gino. Entry, embrace imperfection. Tanggapin natin na hindi tayo perfecto. Amen. We are not perfect. Anong pinanananganan ni Paul dahil hindi sa perfecto? Anong sabi ng Diyos sa kanya? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect. Alam mo, nagpatutuloy yung isang manggagawa sa Maragondon. Dati ho, baliwala sa akin ang mga tao. Wala akong kaibigan, bahala sila sa buhay nila. Ang dami kong ginagawang hindi maganda. Ngarag ho ako. Anto, hindi ko naintindihan ng ngarag eh. Basta't ang alam ko lang, ang ngarag siguro yung ang buhay, ngarag. Pero tinawag po ako ng Diyos, sabi niya. Ngayon, marami akong kaibigan. Kaya sabi ko, sino sa inyo ang gustong maging manggagawa ng Panginoon? Ako po, ngarag ba kayo? Kung hindi kayo ngarag, wag na. Dahil ang tinatawag ng Diyos, sabi ng Panginoon, yung mahina. Dahil kapag mahina ka, lumalakas ang Diyos sa'yo. Kaya nga pag nagpunta ka dito, sabi mo, wala akong problema. Huwag ka nang dumalo, wala ka palang problema. Pero bakit tayo narito? The reason why we look for fellowship. Kasi mahina tayo. Kailangan natin ng bawat isa. We need someone. We need everybody. Kaya tayo narito pag sabihin, Lord, eto po ako. Nabigo ako, pero pwede bang i-claim muli?
Pwede ko bang maging ako ulit? Pwede ba tulungan mo ulit ako, Panginoon? Can you help me, Lord, to have a positive impact to other people? Thank you, God, na nabigo ako sa ibang bagay nung nakaraan. Magiging ako ito. At gawin mo ako na magkaroon ng positive impact to make a difference. Not that I speak, anong sabi niya sa Philippians 4:11? Not that I speak from one. Hindi ako nagsasalita ng ganito dahil sa kailangan ko ang isang bagay. Hindi. Kaya ako nagsasalita para sabihin sa inyo, but I have learned to be content in whatever circumstances I am in. Na kung ano man ibinigay ng Diyos sa akin dito, satisfied ako. Satisfied ako. Tutulungan ako ng Panginoon. Contented. Tingnan niyo, who are the people? Contented people are the happiest people. They don't have the best of everything, but they learn to be the best of everything by putting their trust in God. Kahit na, at sa totoo lang naman, ay kulang. Pero yung nakikita natin na hindi sapat, pag pinagbuti mo, sapat pala. Okay pala. See? Yung akala natin is kulang, pagdating ng panahon, sobra-sobra din pala. See? Nara speak, sabi niya, number 3, don't let, ito yung number 1, na ito isang nagpapabagsak sa tao. Marami tayong naranasan. May naririnig kasi tayo, nako, wala yan, kahit anong gawin mo, hindi ka na yayaman, hindi ka na uunlad. Di ba ganon? Kaya ikaw naman, oo nga, no? Mahihain pa naman ako. Don't let your past define your future. Huwag nating hayaan na ang humusga sa atin. Huwag nating hayaan na ang magturing sa atin at magtakda ng buhay natin ay nakasalalay sa ating mga nakaraan. Narinig ko na yung mga bagay na, naku, hostess ang nanay niyan, maging hostess din yan. Di ba? Magnanakaw ang magulang niya, magiging magnanakaw yan. Ikaw naman maniniwala ka. Don't let your past define your future. Huwag yung nakaraan ang magturing sa buhay natin. Tandaan natin, the present changes the past. You will never find you if you left behind looking back. Yung present, yung kasalukuyan, kailanman binabago niya yung nakaraan. At kahit lingunin mo ito, kahit balikan mo ito, wala ka nang mababalikan, kundi ituloy mo yung kasalukuyan. Don't let the past define your future. Nothing you do now can change the past. Nothing you do now can change the past. But everything you do now will determine your future. Wala kang magagawa sa nakaraan. Mayroon ba? Kaya nga, expression ng mga Pilipino, di ba? Sana maibabalik ko nga lang. Di ba? Kung maibabalik ko lang, mga ganun eh. Sana maibalik ko lang na, ay, si Gino noon, makita mo, gwapong-gwapo yan, diretso ang katawan. Ngayon, ganun na siya. Diretso ba naman, balik ko nga lang. See? Nothing you can do now can change the past. But everything that you do now, kung ano man yung ginagawa mong kasalukuyan ngayon, yun ang huhusga sa iyong hinaharap sa buhay. Then God can give you the promise. Jeremiah 29 verse 11, I will give you future and a good hope. Ibibigay niya, hindi ka pwedeng mabuhay sa nakaraan. Don't let your past define you and judge you. Huwag mong hayaan na yung nakaraan ang magturing sa'yo. Minsan kasi tayo nakatingin sa nakaraan. Alam mo, ano dati yan eh. Basagulero yan eh. See? At minsan maniniwala ka, don't let your past define you. Huwag na hayaan na yung nakaraan mo. Oh, nakaraan ko yun. Bakit? Ang mahalaga, yung ginagawa mo ngayon ay magdedetermine yung buhay mo bukas. Kung nabigo ka noon, ano naman? Alam mo si Ara,
Medyo may peklat-peklat. Sabi daw ng classmate niya, "Uy, bakit ganyan ang paa mo?" Ano ba sagot niya? "Bakit? Paa mo ba yan? Akin naman yan ah." So, okay. Paa ko yan eh. Di ba? Okay ito ah. Ba't ganyan paa mo? Paa ko yan eh. Di mo na paa yan eh. See? As motivation to push yourself, gawin natin na ang nakaraan, yan ang mag-propel. Yan ang mag-push sa atin para sabing, may pag-asa. May pag-asa. Basta't maging ikaw ay ikaw. Stay who you are. Maging ikaw ay ikaw. Ganyan ka na eh. Kaya minsan marami tayong mga expression na, bahala si Lord. Nung imang numanaw niya inyo maay, wala, hanggang dalaga pa rin siya. Oo. Haharana ba naman eh? Ang aing manainip. Nakarating na Japan yun. Pag-uwi, dalaga pa rin. Nakarating sa ibang bansa, pagdating, dalaga pa rin. Tanggapin mo na. Accept. Embrace your imperfection. Na ang imperfection na ito, magiging perfect kapag ipinamahala mo sa Lord ang buhay sa paglakad natin. Ang susunod sa March, meron tayong March theme, going beyond ordinary para maging extraordinary. Don't just aspire. Ito yung challenge ko sa huli. To be you. Bakit tayo nabibigo? Kasi hindi tayo tumigil sa ambisyon sa buhay. Hindi tayo tumigil sa gustong biglang yaman. Excited ka. I-text mo ako na nanalo ka sa raffle. Nanalo ka sa raffle, wala kasi naliang raffle. Dahil sa gusto maging mayaman, sige na sige, ayun, parang scam ang nangyayari. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Huwag nating nasain lang na palagi magtrabaho tayo na magtrabaho. Mag-aspire to make a difference. Kailangan araw-araw, hindi man tayo perpekto, hindi man tayo ganap, basta araw-araw, nakita natin sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon and you are making a difference. Yung bang nakikita ka, you can affect people's lives. You can affect people's comments in your life na hindi mo kailangan sabihin, "Oy, binago ako ni Lord." Kahit na hindi mo sabihin, nakaka-apekto ka sa buhay ng tao upang tanggapin ang ating Panginoon. You are not perfect. Pero pag nakikita na nilang natural ka at nagiging ganap ang kilos mo dahil may pinaglilingkuran kang Diyos balang araw. Pastor Noemi, saan ka ba dumadalo? Pwede mo sumama? Amen. Dating ang panahon, mahuli man dumating anong pangalan niya? Si Dancel. May mga kasama na siya. Lumaki dito na panganak, wala pang kasama eh. And secondly, be mad. Make a difference. Don't just aspire to make a living, aspire to make a difference. Nagkasala si David, pero tinagurian pa rin siya ng Panginoon na David, a man after God's own heart. Why? Because David, kahit alam niya na siya'y mali, alam niyo na kahit nagkasala at mayroon siya kapalpakan, naandun pa rin yung na-transform ang kanyang puso. Alam niyo yung sabi ng Bible, worship the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Alam ba ninyo, na dadating ang panahon yung utak mo sabihin niyang purihin mo ang Panginoon. Pero kapag nagkaroon ka ng Alzheimer's, makakalimutin ko, nakalituhan ka, nakakalimutan mo pati kaharap mo. Pero kaya pala napakahalaga na yung puso ang pinalitan ng Diyos. Ang mindset ng puso hindi nababago. Alam mo, example, pagpunta ka sa Maragondon, yung tatay ni Pastora Belen, si Tatay Ijong, alam ba niyo na hindi ka na makikilala noon? Minsan nagtitimpla siya ng pagkain ng aso, wala naman silang aso. Minsan ikakain daw siya,
Amang, kumain na kayo ah. Ay, ganun ba? At ilalabas daw niya yung kanyang kabayo. Wala naman siyang kabayo. Pero alam niyo, pag araw ng linggo, I want to make this a challenge for each and every one of us. Ang puso, kapag totoo na binago ng Panginoon, makakalimot man ang utak mo, ang katawan mo. Alam ba niyo sa tuwing linggo, pauli-uli siya sa bahay at doon sa mga anak niya. Aba, sabi ni Pastor Philip, tayo dyan sa kayo pupunta. Abay, may samba kami ngayon iniwanan ako. Nalimutan niya ang pangalan mo, nalimutan niya yung kapitbahay, nalimutan niya ang oras. Pero yung pagsamba, hindi niya nalilimutan yung heart na doon. Iniwanan ako meron kami samba ngayon. Pero sabi niya, tatanong niya, sino ba ito? Anong pangalan nito? Pero pag araw na linggo, kami may samba ngayon iniwanan ako. Sabi ko, alam mo, nag-usap kami Pastor Philip, ginabi kami, sabi ko, oo nga, no? Akalain mo, makakalimutin. Nagtitimpla na pagkain ng aso, wala naman silang aso. Maglalabas na kabayo, wala naman silang kabayo. Pero pag araw na linggo, sasamba siya. Pero sa atin, hindi pa kayo makakalimutin. Pero alas 11 dumarating. Alam ba niyo sa sukat? Dahil New Year, alas 11 na kami nagsimula, hinintay ko sila. Sayang naman, nagpuyat ako, wala akong tulog. Pagkatapos tatatlo lang yung tao, sabi ko, hintayin na natin sila. At sayang yung mensahe ng Diyos. Di ba? Pinagpuyatan mo, isang buwan na inihanda mo, hindi ka matutulog, wala kang tulog, tapos tatlo ang nandoon. Sabi ko, hintayin na natin sila. Bahala ng Panginoon, darating Panginoon. Galatians 6:10, last verse. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Dear children, 1 John 3:18, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. And lastly, involve yourself with the church game for God. What's that? Go. Magagawa ba natin to? Can we start today? Nasa gate tayo. Go and make extraordinary. Ang tema natin sa March, going beyond ordinary. All of God's people. Ito tanda natin isang sabi ni Oswald Chambers. Ang sabi ni Oswald Chambers, all of God's people are ordinary people who have been made extraordinary by the purpose He has given them. We are all ordinary. We are all imperfect. We are all palpak. Pero nagiging perfect tayo dahil sa ibinigay na kaloob ng Panginoon dahil may layunin siya sa atin. Bakit narito si Jenny? May layunin ng Panginoon. Bakit nandito si Dancel? Kahit late, may layunin ng Diyos. Di ba? Ay isang bagay nakita ko, gumagwapo siya. Pero nagmana lang sa akin. All of God's people are ordinary people. Hindi nagbabago ang Diyos. Nagalit ka? Lord, sorry Nagalit ako. Kasi imperfect ako Hindi tayo perfecto Pero pwede bang bawiin? Pwede bang mag-reclaim? Pwede bang yung kapalpakan ko pwede pa ba ngayon? Yan ang isang bagay na maganda sa ating Panginoon. Hindi siya nagbabago. God can use ordinary people in extraordinary ways. Ordinary ka? Oo naman Embrace that you're an ordinary person. Pero magiging extraordinary ka dahil ang Diyos nasa iyo. Nagiging extraordinary ang ating mga ginagawa dahil may plano ang Diyos. So Lord, pwede mo bang ibigay na all my needs will be given? Yes. Dahil nakapalug ka sa kalooban ng Diyos. Ibibigay mo ba yung want? If the Lord is my shepherd, I shall not want.
can God give? Yes. Kasi kailangan mo yun. Kailangan mo, ibibigay ko yan. Shall we all stand up?